Amen. Sabi po rito, ito po ay Pinoy version. Ano po? Pero ganoon din naman po yung sinasabi na aliw lang po ako sa Pinoy version. Sabi po rito, Psalm 92:12-15, gaya ng palm tree, namumunga ng marami ang mga matuwid. Tutubo sila at lalago gaya ng cedar sa Lebanon. Kayo po? Verse 14, kahit sa kanilang katandaan, namumunga pa rin lagi silang lagi silang malakas at healthy. Verse 15, sabay-sabay ito. Sa ito, nakikita ng matuwid si Lord Yeshua, siya ay nagtatanggol sa akin at walang kahit na anong mali sa Kanya. Amen. Alam niyo po ba, kinumpara po tayo ng Panginoon. Pwede na po tayo umupo, mamaya na lang po tayo nag-pray. Amen. Kinumpara po tayo sa palm tree at sa cedar ng Lebanon. Ano po? Sabi po rito, gaya ng palm tree, namumunga ng marami ang mga matuwid, tutubo sila at lalago gaya ng cedar sa Lebanon. Tapos kinumpara din po tayo sa cedar. Ano po? Sabi rito, sa ganito, makikita ng matuwid si Lord Yeshua, siya ang nagtatanggal sa akin at walang kahit na anong mali. Nagtatanggol sa akin at walang kahit anong mali sa Kanya. Alam niyo po, nung sa mga pinagmulan ko pong mga churches, nagbi-visitation po kami. Usually po, at kahit po dito, 3 years na po ako rito nagbi-visitation po kami pagkatapos po, doon po sa mga binibisita rin po natin yung mga faithful, yung mga lagi natin nakikita sa prayer meeting, hanggang dito, binibisita din po natin sila. Pero ang mas nagfo-focus po tayong bisitahin na yung minsan nawawala ng linggo, nawawala ng prayer meeting, at binibisita po namin sila hanggang sa talagang inaalam ko po kung ano po talaga yung dahilan kung bakit sila nakaliban sa atin pong pag-church. Ano po ba? Kaya minsan po, nasasabi nila yung problema nila. Minsan sabi nila dahil sa trabaho. Minsan sabi nila dahil sa hanap buhay. Minsan naman matatawa ka, sabi nila, yung labada ko po, tambak na, tupiin ko, kadami na. Tapos biglang may dumating pong bisita, nakagayak na po kung may dumating bisita. Ano po, yun po yung mga usually na mga paulit-ulit pong mga excuses na naririnig ko pagka po nagdadalaw kami. Ano po. And minsan, gusto po kayong kausapin na heart to heart. Ano po, puso sa puso. Ano po. Sinabi ko po doon sa isang dinalaw namin, Bible study kami, sabi ko, ganun ba? Marami ka bang problema? Problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa labada mo, sa trabaho mo, kaya hindi ka nakapunta ng linggo. Sabi ko, mas maganda pa ka ako. Huwag ka na pumunta ng church. Nagulat siya. Sabi ko, ba't kaya sinabi ni Brother Cito na huwag magpunta ng church? Tumatayo ito sa pulpito, sinasabi, mag-church kayo. Ba't sinabi niya, ano po? Hanggang sa nagkaroon po kami ng Bible study, at naipaliwanag ko po sa kanya kung bakit ko sinabi yun. Gusto ko rin po itong sabihin sa inyo, heart to heart. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? At makikita po natin na doon po sa ating binasa, ano po? Hindi naman po talaga ang highest calling natin yung magpunta tayo sa church. Hindi naman po talaga yun yung highest calling natin. Ang highest calling po natin ay yung maging katulad tayo ng ating Panginoong Yeshua. Yung kanyang, na maging kawangis tayo ng ating Panginoong Yeshua. Yung karakter ng ating Panginoong Yeshua, yun yung ating maging kagaya. Ano po? Hindi po yung kapangyarihan niya kasi Diyos siya, kundi yung po kanyang karakter at yung kanyang, kung ano po yung naging testimonya ng buhay niya sa atin, yun po yung dapat makita po sa atin. Amen po ba? Palakpan po natin ang Panginoon. Sabi rito, Yahweh's highest calling to us was never going to church. His calling to us on to be like Yeshua Christ, to follow Yeshua Christ. Alam po ba? Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo. Tingnan niyo po. Nakikita niyo po ba ang ating Panginoong Yeshua sa kanila?
Amen po? Nakikita nyo? Amen. Ano po? So makikita po natin, yung every time na umaattend tayo ng church, wala lalong magiging lalong kawangis tayo ng Kristo every time na umaattend po tayo sa church. Ano po? At yun yung calling natin kay Lord eh. Hindi lang pumunta sa church para po maging kawangis natin si Christ, to be like Christ. Ano po? Kaya po, ayon po sa scripture na binasa natin sa Psalm 92, Yahweh's calling for us is to be planted in the church, to be the church. We are the church. Next, anak. Kaya, hindi anak yan. Hindi anak yan. Sa umpisa pa lang tayo. Ayan. Yan po yung pamagat ng ating message ngayon. Church is who we are. Amen po ba? Hindi po yung pagpunta nyo rito, kaya kayo naging church. Tayo po mismo yung church. Ano po? At ang sabi po rito, sa next anak, sige. At sabi po, Yahweh's calling for us was never going to church. He's calling us to be like Yeshua Christ. Amen po ba? Next. Next anak. Ayan po yung Psalm 92:12. Sabi, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord Yeshua. They will flourish in the courts of our Yahweh. Ano po yung napansin nyo diyang yung words na inulit, Sabi, flourish. Inulit po yan sa 13 flourish ulit. Ano po ibig sabihin ng mag-flourish? Ano po? Pwede ba nating sabihin na pagka tayo ay tinanong ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala, ay tatanungin tayo, kumusta ka na? Eto ako, nag-flourish. Ano po ba? So, bakit ganun? Bakit binanggit yung flourish? Kasi, sabi sa verse 13, yun daw pong mga nag-flourish ay planted in the house of the Lord Yeshua. They will flourish in the courts of our Yahweh. Ano po ibig sabihin ng planted? Itinanim. Yung mga nag-flourish, yung mga nagtatagumpay, yung mga talagang pangmatagalan na kahit bagyo na dumating, naririto pa rin sa church. Yun yung mga tinanim. Amen po ba? Sila yung planted. Sila yung nag-flourish. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Nag-flourish po ba? Amen. Amen. So yun po, yung po bang sila yung lumalakad sa katwiran ng ating Panginoong Yahweh at they will flourish. Nagiging kagaya daw po sila na isang palm tree ng cedar. In short, they will go into flourish. Ano po? So makikita po natin, saan po talaga inahiling tulad yung mga taong lumalakad sa katwiran, yung mga church people, inahiling tulad po sa palm tree at saka sa cedar tree. Sila daw po ay planted, nakatanim. Saan? Sa bahay ng ating Panginoon. Amen po ba? Talagang may ugat-ugat na yan. So tingnan po natin yung cedar. Tingnan po natin yung cedar. Next. Ayan po yung cedar tree. Nakita niyo po ba? Alam niyo po yung cedar tree, sinisimbolo po niyan yung durability. Strong. Matatag. Amen po ba? At yan bukod sa magandang tingnan, mabago pa raw po yung cedar. At actually, sa Book of Solomon, nung pong ginagawa po yung templo, mga cedar tree po yung ginamit ni King Solomon para po itayo yung house of the Lord. Talaga pong matibay. At kung i-research nyo po yung cedar, umaabot po yung ugat niyan, 100 meters. Amen? Yung ugat niyan. At hindi lang po yan, yung laki na yan, yung ugat po na yan ay nag-cling to each other. Nagkakabulbul silang ganyan. Nagkaka-gather, may unity, nagkaka-united, nagkakapit-bisig. Kumbaga sa mga mananampalataya, nagkakapit-bisig kaya tumatatag. At yung ugat niyan, umaabot na po doon sa, di po ba, earth, soil, soil. Pagkatapos po ng soil, water na po yun Maabot po doon. Kaya miski hindi mo yan tubigan, mag-grow yan, mag-flourish yan, at they are, at strong sila, Kaya po makikita po natin dito, kinumpara po tayo sa cedar tree na mag-grow po tayo at magiging matibay.
maganda at mabango daw po tayo kasi planted daw po tayo sa house of God. Amen po ba naintindihan? Amen. We will grow strong. We will grow durable. Pangmatagalan, pinagtibay. We will grow like a cedar tree. Amen. Na kahit anong bagyo pa yung humarang sa inyo, hindi kayo mapipigil sapagkat you are planted into the house of the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At hindi lang po sa cedar tayo kinumpara ng Panginoon. Ano po? Kinumpara rin po tayo saan? Sa palm tree. Ayan ang palm tree. Kung napupunta po kayo sa Quiapo, marami pong tinda niyan. Yung palaspas po yan eh. Ano po, alam mo po ba kung ano yung sinisimbol niya? Noong pong araw sa Corinthians, meron na po palang mga Olympic Games nung araw. Ano po? At kung sino yung nananalo, hindi wala naman po silang gold medal na isinasabit nung araw. Kung hindi gumagawa po sila ng leaf ng palm tree, pagkatapos yun po yung isinasabit nila. Ano po yung nagsisimbol sa palm tree? Ito po ay nagsisimbolo ng triumph, victory. Ayan po ba? Kaya palm tree yung ginagamit. Naalala niyo po, nung sumakay sa donkey ang ating Panginoong Yeshua, papuntang Jerusalem, ano po, sumakay po siya sa donkey, papuntang Jerusalem, yung mga tao, dala-dala po nila yung palaspas, yung palm tree. At iniwawagay-gaway po nila, sabi nila, victory, victory, because the King is here. The King is here. Victory, victory. Ayan po ba? Kaya po tayo ay inahiling tulad sa palm tree. Ano po? So makikita po natin yung triumph, yung victory. Tingnan niyo po, we are flourishing, nagpo-flourish tayo, pinagtatagumpay tayo, we are victorious. Kaya po, balik po tayo sa Psalm 92:12. Sabi po, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted into the house of the Lord, they will flourish in the courts of Yahweh. Kaya pag alam nating lumalakad tayo sa katuwiran ng Diyos, at tinatanong po tayo ng mga kaibigan natin kung kumusta kayo, sasabihin natin ito, I am flourishing. Amen? Nag-flourish ako, nag-grow ako, I am blessed, I am strong, I am stable, pinatatag ako ng Panginoon, I am continuously growing. Sabihin nyo nga po ulit sa salita ng Diyos, the righteous will flourish. Sabihin nyo nga po, the righteous will flourish. Amen po ba? Sa totoo lang, hindi naman po talaga tayo righteous. Pero nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Yeshua Christ, ay yung righteousness ng ating Panginoong Yeshua Christ, yun yung nasa atin. Kaya po tayo sa paningin ng ating Panginoon ay righteous po tayo. At yung daw pong mga nag-flourish, yung daw pong mga righteous people, planted into the house of the Lord. Itinanim. Amen po ba? Kaya kahit anong gawin mo dyan, kahit pigilan mo yung mag-church, hindi yan papipigil. Kahit anong mangyari, sasamba sa Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Bible, yung mga taong gustong mag-flourish, yung gustong mag-thrive, mag-grow, tumagal sa kanilang lakad sa Panginoon, sabi doon are those who are planted into the house of the Lord Yeshua. Hindi po sinasabi ng Scripture na those people na pumunta sa house of God ay mag-flourish. But those people who are planted into the house of our God. Iba po kasi yung pumunta ka. Iba po kasi yung pumunta ka o ma-attend ka ng church. Amen po ba? Parang katulad po ng saan ka nagpunta? Ay, pumunta ako ng church. Pagkatapos, saan ka nagpunta? Ay, nagpunta naman ako ng mall. Nagpunta ako dito sa lugar na iyon. Iba po yun. Pero, pag ikaw ay itinanim sa bahay ng Panginoon, mag-flourish ka kasi planted ka. Mag-strive ka, magkakaroon ka ng victory, hindi ka agad mawiwindang pagka mayroong mga lakas na bagyong ganyan. Hindi ka agad yung personality mo iba kasi nakatanim ka. You are planted into the house of the Lord. Hindi ka agad mayroong mga nagsasabi parang kangina lang Pag nagbabasa ako ng sa Facebook, naku,
Single number 1 na. Naku, single number 2 na. Naku, single number 3 pa. Ano? Naku, dadating daw Sunday ng hapon. Aba, sabi ko, pwede pa. Sunday, umaga kami nag-church, kaya po pwede tayong matin. Amen po ba? At kahit siguro, ano pang sabihin ng ating mga Facebook na yan, sasamba pa rin ako sa ating Panginoong Yeshua. Bakit? Mas malaki ang ating Panginoong Yeshua kaysa sa bagyo na yan. Kahit sakupin na niya ang buong Pilipinas, mas malaki pa rin ang ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yeshua. Lahat ng mga tinanim sa tahanan ng Diyos, yan ang totoong mag-grow at mag-flourish sa kanilang buhay. It's not just about going to the church. It's not just about attending in the church, but it's all about being planted into the house of God. Kaya tayo tumatagal, kaya ka pinagtatagumpay, kaya ka lumalago, kasi alam mo na itinanim ka sa tahanan ng Diyos. Amen? Next anak, Psalm 92:14. Psalm 92:14, sabi po dito, they still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming the Lord Yeshua is upright, He is my right, He is my rock. Alam niyo po, gusto ko po itong Psalm 92:14 na to gusto ko po dito yung sinabing, you will stay fresh and green. Amen po. Tinan nyo nga po yung katabi nyo. Tinan nyo nga po, fresh po ba? Fresh. Amen, ano po? Fresh, ano po? At sabi pa rito, proclaiming the Lord Yeshua is upright, He is my rock. Alam niyo po ba, nakakatuwa kasi talaga po binibigyan tayo ng sureness ng ating Panginoong Yeshua na ang ating Panginoong Yeshua ay ang ating rock. He is the rock of our salvation. Ano po? At siya'y matuwid at hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Sabi po rito, nagbe-bear fruits daw po. Ano po? Lahat ng mga tinanim, yung mga planted into the house of God, they will stay fresh and green. And then they will bear fruits. Ano po? Lahat ng mga tinanim, lahat ng mga planted into the house of God, they will stay fresh and green. Proclaiming the Lord is upright, He is my rock. Kaya po nakakalakas. Ano po? At sabi po rito, the Lord is upright, that those who are planted in the house of God, sila daw po yung mag-flourish, sila daw po yung pagpapalain ng Panginoon, sila daw po yung mag-prosper, sila daw po yung connected, emotionally connected, spiritually connected, physically connected, mentally connected. Sila yung mga gumagawa ng mga kakaibang bagay. Yung lahat po ng mga tinanim. Magugulat po kayo sa mga taong ito. Ano po ba? Halos natutulog na po ito sa church. Sila po yung mga naglilinis ng church na ito. Amen? Sila po yung every Sunday, kahit may sakit, makikita nyo nandito. Amen po ba? Sila po yung tumatagal. Ano po? Brother Sito, sabi na, bakit yung pagpunta? Pupunta naman ng church. Oo. Wala naman po masama, ganun, Pero, maaaring pag pumupunta ka lang sa church, maaaring first month, second month, third month, okay. Maaaring a year or two, okay. Amen. Pero kung hindi ka itinanim talaga sa house of the Lord, Yeshua, ay hindi ka tatagal. Amen po ba? Kaya, makikita po natin ang differences. At alam natin yan, deep in your heart, alam natin na meron kayong mga nakikitang mga ganun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, sabi, pag di ka planted, pag tinanong, sasabihin mo, I am not thriving, I am not growing, financially, paubos na ako, wala lang laman yung bulsa ko, nakasabit na lang yung 20 dun sa bulsa ko, ano po? Ang hirap daw, yung relationship mo sa asawa mo, nagkakawindang-windang, sa anak mo, hindi maganda yung relationship mo sa pamilya mo, at hindi kayo magkakasundo. Amen po ba? Nag-church naman ako. Yun po yung gusto ko pong makita ninyo
Ano po? Nagche-church naman ako. Paminsan-minsan. Nagche-church naman ako pag wala akong ginagawa. Nagche-church naman ako pagka nagawa ko na yung mga priority ko sa buhay. Amen po ba? Nakita niyo po? Pero pagka ikaw ay planted, you are planted into the house of the Lord, kahit harangan ka pa ng sibat. Amen po ba? Ay sasambahin mo ang ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin yung mga nagpo-flourish, yung mga nag-planted sa house of God at yung nagbe-bear ng fruits. Amen po ba? Sabi po rito, kapatid, tandaan mo ito. Those who are planted, itinanim sila. Pero pag di ka tinanim o planted, may posibilidad hindi ka lumago, may posibilidad na hindi ka maging productive, at may posibilidad na hindi ka maging fruitful, at may posibilidad na hindi ka maging satisfied. Ano po? Next. Tandaan po natin ito. Our life is like a seed. Ano po? Ang buhay daw po natin ay parang buto. Ano po? Na itong butong ito, kailangang itanim, planted. Pag hindi tinanim yung buto, hindi yan magbubunga. Amen? Ganon din po yung differences na ikaw ay nagpupunta ka lang sa church at ikaw ay planted sa house of the Lord. Kaya kung meron man ko yung makitang seed na hindi planted, kailangan nating itanim yan. Kailangan siyang itanim. Next, anak. Sabi rito, a seed can only grow if it is planted. Naalala niyo po ba yung the parable of the sower? Yung farmer? Sabi rito, describes a farmer scattering seeds where some fall on the path, rocky ground, and among thorns. Siya ng seed. Pagkatapos yung iba, nag-fall sa path, sa daanan. Hindi magandang soil yon, kaya dumating yung mga ibon, tinukasya. Hindi rin siya namunga. Yung iba naman, doon sa mabatong lugar, mas marami pa yung bato, may konting lupa lang siguro, kaya hindi rin siya tumubo. At wala ding nangyari. At yung iba naman, doon sa thorns, sa mga tinik, at wala ding nangyari. Next, anak. But the rest of the seed land on good soil, producing a large crop. Pero yung mga buto na natanim sa house of the Lord ay nag-produce ng magandang crops, ng malaking crops. Amen po ba? At naniniwala po ako na dito po sa church na to, good soil po ito. Amen po ba? We are in good soil. We are planted in a good soil because we are planted into the house of the Lord. At kung planted tayo sa house of the Lord, we will flourish, we will thrive, we will be strong, we will be victorious. At talaga naman, talaga pong makikita sa buhay natin kung paano tayo inalagaan ng ating Panginoong Yeshua. Amen? Kung paano tayo niligtas at kung paano yung lumago yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng church because we are planted into the church. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next, anak. Attending church is not the same as being planted into the house of Yeshua. Kaya po, dalawa lang po yan Gusto ko po kasing makita ninyo yung difference talaga. At alam niyo po, sasabihin ko na po ito sa inyo. Ako po ay naninikluhod sa inyo. Kami po, nila Ma'am Neng, nila Pastor, naninikluhod na po kami sa inyo. Nagmamakaawa na po kami sa inyo. Sana po, umattend po kayo ng prayer meeting natin. Alam niyo po ba kung bakit? Tanungin ko po, sasabihin ko sa inyo kung bakit dapat tayong umattend ng prayer meeting. Ang activity po ng ating church, dalawa lang naman po Sunday and Wednesday. Sunday and Wednesday. Yung Wednesday, ginawa po nating 7:30 pagkatapos Zoom pa. Para po tayo lahat maka-attend ng prayer meeting. Sama-sama po tayong manalangin. Sama-sama po nating ipanalangin
ang mga nangyayaring hindi maganda sa ating bansa. Sama-sama po nating panalangin yung tayo pong mga magkakapatiran na magkakapanalanginan. Kaya po alam ko na po yung mga problema ng mga umaattend ng prayer meeting kasi pinagpre-pray ko. Pero hindi po ako nagchichismis. Po, pinagpre-pray po namin. At nakatutuwa kasi po bigla na lang merong may message dun sa ating GC, sasabihin, ay maraming salamat po sa prayer kasi po sinagot ng Panginoon yung prayer po na nagpapasalamat po dahil sinagot po yung panalangin. Amen po ba? Hindi lang naman po, tuwing lang po tayo, meron po tayong every last Wednesday, meron po tayong prayer meeting na face-to-face. Hindi lang naman po face-to-face yun kasi po dalawa lang po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na gagawin natin na bilang pag-alala sa ating Panginoong Yeshua. Ano po yun? Yung po yung Lord's Supper at saka po yung baptism. Napaka-importante po ng Lord's Supper kasi inaalala po natin yung ginawa ng ating Panginoong Yeshua doon sa krus ng Kalbaryo, kaya po tayo naligtas. Amen po ba? Kaya po ako ay humihiling po sa inyo na sana itong message na ito maintindihan nyo. Kaya po ito ginawa kong hindi masyadong malalim at saka hindi po masyadong maraming mga verses. Ito lang pong mga verses na to ang maintindihan natin. Na tayo ay itinanim. We are planted into the house of the Lord. At para tayong mga buto, na pagka itinanim tayo sa magandang lupa, tayo ilalago, tayo magflo-flourish, tayo ay mag-thrive, we will become stronger, at gagawin talaga natin yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Amen? Kaya po ako ay talagang buong puso po, heart to heart talk. Ayoko po magsalita ng mga bagay na makasasakit sa damdamin natin. Kaya po itong pinag-isipan ko po ito na mensaheng ito na ipinagkaloob naman sa akin ng Panginoong Yeshua na sabi ng Panginoon, okay yan, hindi sila masasaktan dyan sapagkat maiintindihan nila na kung planted sila sa house of the Lord, talagang gagawin nila yung dapat nating gawin na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoong Yeshua nang sama-sama. Amen po ba? Meron kasing mga ginagawa tayo individually, binigyan na po tayo ng napakaraming araw para gawin yung gagawin nating individually. Pero dalawa lang po ang pinapakiusap po namin sa inyo. Umattend po tayo ng Sunday service, umattend po tayo sa Zoom ng Wednesday prayer meeting. 7:30 lang po, umattend po tayo para po tayo lahat nagkakapanalanginan. Iba po kasi yung corporate prayer. Pag sinabi pong corporate prayer, lahat po tayo nagpapanalanginan sa isa't isa at napakalakas na kapangyarihan po yun na madidinig ng ating Panginoong Yeshua na tayong lahat ay in one mind, one heart, and one soul na nananalangin sa Kanya. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Next, anak. Ang buhay na planted sa tahanan ni Lord Yeshua ay nagflo-flourish. Amen po ba? Amen? Amen. Next. Church is not only a part of our lives, it is our life. Ito yung buhay natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Kasi planted kayo, kaya naniniwala kayo. Amen po ba? Nag-flourish kasi kayo, may bunga kasi kayo, nagbubunga kasi kayo. Ano po? Yung mga ugat ninyo, lagpas na doon sa lupa, hanggang sa may tubig na, kaya hindi kayo mauuhaw kailanman. At lagi kayong fresh and green. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, anak. Sabi po ang church meaning ecclesia, assembled and called out. The church is the called out assembly. Amen po ba? Ngayon, bakit po sinabing assembly? Kasi nga tayo dapat mag-a-assemble. Mag-a-assemble tayo, magsasama-sama tayo. Kasi pag hindi tayo nagsama-sama, hindi ito matatawag na church. Kaya nga kahit sa Zoom, sama-sama po tayo Amen po ba? Ano po? Yung mga tinawag ng ating Panginoon, yung mga iniligtas ng ating Panginoong Yeshua, yun, tayo yun. Amen po ba? Kaya tinawag tayong ecclesia, tinawag tayong church. Amen po ba?
Itong building na to, ano to ito? Ginagamit natin to para magkasama-sama, mag-assemble. Amen po ba? Napakaganda, pinagkaloob ng ating Panginoong Yeshua to, may third floor pa nga. Napakaganda para tayo mag-assemble. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, anak. Church is not just a place to go because we are the church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next. Church is who we are, not where we go. Maikli lang po. Pero gusto ko po sana na maintindihan po natin na pag sinabi nila pastor, pag sinabi nila Ma'am Ning, please naman po umattend po kayo ng prayer meeting. Hindi naman po iyon para sa amin. Para sa atin pong lahat. Umattend po tayo, Zoom lang. Ano po, kung wala po kayong load, amen po ba? Magpa-load po kayo. Pagka smart kayo, 30 pesos maghapon na yun. Unli yun. Unli yun. Amen po ba? Pwede kayong magpa-load. Kung mahina ang signal sa inyo, humanap kayo ng malakas na signal. Amen? At saglit lang po 7:30 to 8:30, tapos na po tayo. Nakapagpanalanginan na po tayo. Amen po ba? Amen? Sana po, inaasahan ko po na sa Wednesday, lahat po tayo, aattend po tayo ng Zoom meeting. Lahat ng mga tinanim sa house of the Lord. Next mo nga anak muna, babasahin ko ulit. Next mo ulit. Dito po tayo magtatapos. Yung pisa, yung talata, ayan. Yung umpisa, yung talata. Pagkatapos ng pamagat, meron yung talata. Yung binasa, Psalm 92, verse 12 to 15. Babasahin ko po ulit. Ito po yung verses na dapat nating tandaan. Sabi po rito, gaya ng palm tree, namumunga ng marami ang mga matuwid. Tutubo sila at lalago gaya ng cedar sa Lebanon. Verse 13, para silang punong nakatanim sa tahanan ni Lord Yeshua, namumunga sa templo ng ating Yahweh. Verse 14, kahit sa kanilang katandaan, namumunga pa rin, lagi silang malakas at healthy. Next, sa ganito nakikita ng matuwid si Lord Yeshua. Siya ang nagtatanggol sa akin at walang kahit na anong mali sa Kanya. Amen po ba? Tapos na po tayo po'y tumayo. Amen? Lahat po ng mga planted into the house of the Lord, tumayo po. Tayo po ay pumunta sa harapan at ipananalangin po natin ang bagyong ito. Hindi po natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon sa bagyong ito. Maaaring tayo masalanta, maaaring hindi. Pero hawak po ng Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya't kailangan po, sabi po ng Panginoon, kung daw po ang kanyang mga anak ay magdarasal sa Kanya, ng taimtim, ng marubdob, ay kanyang pagbibigyan ng kanyang panalangin. Tayo po'y manalangin.